part 2 about bisyo. Pagdating sa bisyo, ay graduate na ako niyan. When I was 9 years old, I'm addicted on cigarettes. Bibili ako sa tindahan. At saka nanghihingi na ako ng pambili ng yusi sa papa ko. Saka dyan, pumapasok lahat. Namitigim-tigim ka na ng mga mga alak. Diyan pumapasok yung curiosity o yung curiosity na para ano kayang lasa niyan, di ba? At ang sobrang payat ko. Tawag lang sa akin ay skeleton. Nabubuli ako. Totoo yan. Sayang lang hindi ko napakita yung picture ko sa yan, pero may picture naman, pero hindi yung super gano'n kahit yung dati nga muntik na akong mamatay, isang buwang hinihika ako, dinadala ko na ang pinsan ko sa yung naghihilot kasi akarantuin ko baka nababalian lang, pero hindi hika talaga dahil sa paninigarilyo. Pangalawa, vape, alak, droga. Yan, wala ko niyan. Dati lang yun. Panahon, pero wala na ngayon. Isang tinigil ko na yan at iniba ko yung diet ko. Baka unang rason bakit ka gumagamit niyan kasi alam ko na yan, 9 years old pa ako at tumigil ako nung nagkaedad ako na 21. Kapag nakakasigarilyo ako ng gumagamit ako ng sigarilyo, isang stick, ay sa feeling ko ay mayaman na ako, wala na akong problema. Kapag gumagamit na ako niyan ay sunod-sunod nagiging sin smoker na ako kasi nawawala yung stress sa sarili pagbuhat yung mga iniisip. Yan yung purpose ng paninigarilyo. Yung parang pinahupa niya yung mga nerve cell mo sa sarili mo, yung para bang yung feelings mo ay okay. Like for example, iniwan ka ng jowa mo, instead na lumapit ka sa mama at papa mo or sa kaibigan mo na mapagkatiwalaan mo, ay lumapit ka dun sa mga barkadang umiinom, mga barkadang nagbibisyo, mas malulung ka pa dun. Danas ko na yan. At ang hirap iwanan yan. 3 years bago ko yan naiwan. Hindi nga lang 3 years kasi sobrang daming New Year resolution na sinabi ko. Maiwan ko yung pagsisigarilyo. Kasi nung iniwan ko yung pagsisigarilyo, maraming nagbago sa akin. Kaibigan ko, naiwasan. Hindi sabihin iniwanan ko sila. Dinagdagan ko lang. Kasi ang hirap makipagsama sa barkada mong iba na yung routine mo o iba na yung hilig mo. Like for example, sila hilig manigarilyo, mag-inom, mag-party. Ako yung hilig ko magbuhat, mag-gym, or like whatever, workout, trabaho. Yun yung hilig ko. So yun naman pinagkaiba. Kaya naiba na yung daan. Nandun na tayo sa daan na yung sarap, kung gaano kasarap yung pagiging fit, yung ganda ng pag-iisip, ganda ng iniisip mo, kondisyon ng katawan mo. Iba kasi yung umiinom kay bigat, kinabukasan ubos na yung pira mo, kinabukasan instead na papasok ka, wala ka na nga pira, mangungutang ka pa sa tindahan,
Kasi fatal yung katawan mo eh. Hangover ka eh. Good. Ang sarap ng paninigarilyo. So yan. Ang hirap tigilan yan. Kapag naiwan mo ng nag-stop ka na sigarilyo inom for how many years or comment below. Sabi mo sa akin. Makikinig ko sa'yo. Sabihin mo. Pangatlo, nag-iba na. Doon na ako nagsisimulang siyempre kaibigan tayo na mga banal sa tayo magsimula. Doon, grabe. Kasi naman talaga sa buhay, apat lang eh. Quadratic theory. Una, mentally, spiritually, financially, at physically. Yan, apat na yan. Win-win in life ka na kapag meron ka na. Sa financially ngayon, 50-50 na ako dyan. Yun yung pinaka-importante. Kasi, kung asa physically, meron tayo yan. Mentally, meron din. Kasi hindi naman tayo buboy. Spiritually, meron din tayo. Kasi nag-pray tayo bago tulog. Sisimba din. Sa financially, siyempre meron tayo. Pero hindi pa tayo financially freedom. Kasi trabaho tayo. Ngayon ay employee tayo. Iba yung employee sa businessman, as a entrepreneur. Iba naman yun pagdating yan. Pero ngayon, pag-usapan natin ay about sa bad habits and good habits. But meron akong i-recommend sa inyo na books. Yung books na Atomic Habits kay James Clear. Basahin niyo yun. Kita-kits.